Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga kaibigan kong oso. Ngayon po, tatalakayan natin yung pagkakaiba-iba ng mga sequence. Okay. Ang una mo natin ngayon, ano nga ba ang sequence? A sequence is a function whose domain is the set of positive integers. It also means a ordered list of number. A sequence is infinite if its domain is the set of positive integers without a last term. Halimbawa dito, 1, 2, 3, 4, and 5. Kaya ito natatawag, itong ano na to, 3 dots na to, ito yung nag-define na ang mga numbers na to ay infinite. Kasi, the 3 dots show that the sequence goes on and on indefinitely. So, walang katapusan. Ito. Kapag ang sequence naman ay finite, if a sequence is finite, if its domain is the set of positive integers, ito po yung example, 1, 2, 3, 4, 5, dot, 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 and n. Yun. Which has a last term is n. So, kaya po siya finite kasi meron po siyang katapusan. Natapos po siya sa n. Okay. Then, ito naman po. Meron po tayo ito example. Each number in a sequence is called a term. So, yung mga number po ng sequence ay may mga kanya-kanyang mga term. Ito po ay, ang unang number po natin ay first term. First term. Ang pangalawa po is second term. Pangatlo, third term. Pang-apat, fourth term. Then, pang-lima, fifth term. So, ayan po yung mga term. Hanggang sa pangat po ng pangat. Basta pang una pong number is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and so on. And dito po, mag-ano po tayo ng halimbawa ng sequence. So, find the first 5 terms of sequence whose general term is given by a sub n equal quantity n minus 3 times n. So, dito, meron po tayo, ito po kailangan natin nyo, ang hanapin po ng first term. So, para po natin makuha ang first term, kailangan po natin siyang, lahat po ng n, palitan po natin ng 1, ganito po, a sub 1 equals quantity 1 minus 3 times 1. So, ayun po, napalitan po natin siya ng mga 1. So, next process naman po tayo. So, equals 1 minus 3 negative 2. Then, times 1 negative 2. Kaya ang first term po natin ay negative 2. Ito guys. Yan po. Then po ang second term po natin, ganoon ba ito yung gagawin natin hanggang makawal po tayo ng fifth term. So, a sub n equals quantity n minus 3 times n. So, ganun po ulit. So, dapat po hinapan natin yan is second term. So, papalitan po natin lahat ng n ng 2. So, a sub 2 equals quantity 2 minus 3 times 2 equals negative 1 squared. Then, negative 1 square, negative 1, the power of negative 1 is 1. Yun. So, second term po natin is 1. Ang third term ng natin, pwede po natin siya ng 3 lahat po ng n. Ganun lang po ulit. A sub 3 equals quantity 3 minus 3 times 3 is equal to 0.
So, dahil wala naman po yan, kahit yan pa yan, wala pong power yung 0. 0 po siya. Sa 4 naman po, i-calculate lang po ulit. A sub 4 equals quantity 4 minus 3 times n. So, 1. What is the power of 1? 4 of 1. So, sagot natin is 1. 4 times 1 times. Hindi po yan times power po yan. Tawag po dyan. Power. 4th power ng 1. Okay. Tapos ito po. Sa 5 naman po. So, ang sagot natin para din sa number sa ano po, 4th term is 1. Again, 1. Then, ito po sa 5th term naman po, ganun po gagawin natin. A sub 5 equals quantity 5 minus 3 times 5. The 5th power of 2 is 32. Subukan po tignan po sa calculator ninyo, sa scientific calculator nyo po sa phone, kung ayan po na talaga. Pero, tatama po yan guys. Ang 15 po natin is 32. And, ayun na po ang ating power. Yun. So, nandito naman po tayo sa arithmetic sequence. Ano nga bang arithmetic sequence? Magsasabing arithmetic sequence. Ano nga ba yun? An arithmetic sequence is a sequence whose term after the first term is obtained by adding a constant number to the preceding term. The constant number is called the common difference. For example, 25, 3, 21, 19, and 17. Para makubatin ang common difference po, kung ano po yung namamagitan, kung ano po yung mga agwat po na sa kanila. Ito, kunyari, ito po, para natin makuha ang ating common difference, kailangan po natin mag-minus 23 minus 25 negative 2. So, negative 2, 21 minus 23 negative 2, 19 minus 21 negative 2, 17 minus 19 negative 2. So, ang ating common difference is negative 2. Yan. Ito po, meron pa po tayong example. 3, 7, 11, and 15. Ganoon po tingin natin. 7 minus 3, 4. 11 minus 7, 4. 4 din. 4. 4 pa din yan. 4. Then 15 minus 11, 4. 4 po ang ating common difference. Meron po tayo, and last, meron po tayong last example guys. 10 minus 7, 3. 13 minus 10, 3. Then 16 minus 13, 3. So, ang ating common difference sa pangatlo na example is 3. Yan. So, ngayon guys, nandito lang po tayo sa geometric sequence. Ano nga ba pinagkaiba ng geometric sequence at arithmetic sequence? Papag-aralan lang po natin yan maya-maya lang. Basahin po natin, ano nga bang geometric sequence? A geometric sequence is a sequence whose term after the first term is obtained by multiplying a constant number to the preceding term. The constant number is called the common ratio. Kung si arithmetic sequence po ay may common difference, si geometric sequence naman po ay mayroong tinatawag na common ratio. So, para makuha po natin ang common ratio niya, kailangan po nating mag-divide. Ito. Para makuha po natin. 8 divide 4. Para po makuha po natin. 8 divide 4 is 2.
Then 4 divided by 2 is 8. So 2 divided by 1 is 2. 2 divided by 4 is 8. Yun guys, medyo nakakalito ako dun. Nakakalito ako dun Gano po yan. Tapos makuha. Ito, 2. 1 divided by 2, 2. Then 2 divided by 4, 8. Yun guys. Para lang po makapalitan yung sumunod po na term dito kay sa 8. Kailangan natin siyang i-times. 1 times 2, 2. 2 times 4, 8. 8 times 8, 16. So, 16 po yung sumunod niyang number. Tara po tayo. Ang ratio po na ito is 20 divided by 80 is equals 1/4. 1/4 guys. Kaya, ganyan po ang sagot natin dyan. 80, 20, and 5. 1/4 po. 1/4 po ng number. 1/4. Ito po. Ang 1/4 po kasi ng 80 is 20. Then, ang 1/4 po ng 20 is 5. Yan po. Kaya po naging yun po siya. Ito na po. And ito na po tayo sa part ng example natin. 2, -8, 32, and 128. So, para abangan po natin to, kailangan ba siya i-times sa 4. -4 times positive 2 na equals -8. Then, -4 times -8 is positive 32. Then, positive 32 times -4 is -128. At ngayon, nandito na po tayo sa last part ng ating sequence. At tinatawag po itong Fibonacci sequence. Kung ang arithmetic po ay plus by adding, increasing and decreasing, at ang geometric sequence is times, ang Fibonacci naman po is ito nga po. Ano pa ba ang Fibonacci? A Fibonacci sequence is a sequence in which first term are identified and the succeeding terms are obtained by adding their first few terms that are already defined. For example, ito po, may example po tayo dito. 2, 4, 6, 10. So, para po natin makuha ang bawat term na yan, is kailangan natin silang pagplasin. Ganito po. 2 plus 4 equals to 6. 6 plus 4, 10. So, para po makuha natin ang pang 5th term na ito, kailangan po natin pagplasin yung si 10 tsaka si 16, ay si 6. So, ang kakalabasan po yan is 16. Yan, adding po siya. Ito na, ang pangalabasan natin example, 5, 12, 17, and 29. So, para po makuha pa natin sila, ganun po ulit. 5 plus 12, para makuha natin yung third term, kailangan po natin pagplasin si first and second. Para makuha po natin si fourth term, kailangan po natin pagplasin si second at third. And para po makuha natin si fifth, kailangan po natin pagplasin si fourth, third siya si fourth. Okay. Ito po. 5 plus 12, 17. 17 plus 12, 29. Then, 29 plus 17, 46. So, ang fifth term pa rin siya is 46. Then, ito po ang last na example, puro negative. So,
negative 1 plus negative 3, negative 4, and negative 4 plus negative 3 is negative 7. Para makuha natin yung kanyang fifth term, kailangan po natin pagplasin ito. Negative 7 plus negative 4 equals negative 11. So, yan na po. Nakuha po natin at antabay ko po ang mga pagkakaiba po nila ngayon. So, maraming salamat po sa pakikinig. Sa wala din pagkikita. Paalam!